mga B! Welcome to Giselle C. Vlogs! Keeping you close. I don't know if what we had was real. Maraming nagtatanong sa akin kung paano daw po gumawa ng SSS account sa ating mga cellphone. Unang-una, i-download lamang po natin ang SSS mobile app sa ating mga Play Store. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Ano nga ba ang SSS? Ang SSS stands for Social Security System. Ito ay isang ahensya ng pamahalaan na naglilikom ng pondo ng salapi mula sa ambag ng iba't ibang manggagawa na nagtatrabaho sa pribadong sektor. Ang SSS ay merong 7 benefits. Ito ay ang sickness benefit, maternity benefit, disability benefit, death benefit, funeral benefit, retirement benefit, and unemployment benefit. So, yan po ang mga benefits na makukuha natin sa SSS na hinuhulugan natin buwan-buwan. So, kung paano gumawa ng SSS account or paano mag-register sa ating mga cellphone, simulan na natin. Tara na! Pagkatapos nating i-download ang ating my.sss sa ating mga Play Store, i-click lamang po natin ang Create Now. After natin maklik ang Create Now, dadalhin po tayo dito kung saan mamimili tayo kung anong klaseng account ang ating i-register. Meron po ditong 4. Ito po ay ang member, employer, household employer, coverage, and collection partner. Sa akin po, member ang aking pipiliin. Next is yung required fields na ilalagay natin. May 4 na steps dito para sa ating details. Nandito po ang klase ng registration preference na kailangan natin para makapag-registro tayo sa SSS. Meron po dito na preference katulad ng savings account number, UMID card, employer or household ID, payment reference number, date of loan, transaction number in UMID or personal record, check number of any monthly pension. Kung ano po ang available sa inyo na pwedeng-pwede para makapag-rehistro kayo, yun po ang pipiliin nyo. Pero para sa akin po, yung payment reference number kung saan makikita yan doon sa latest payment nyo nung nagbayad kayo sa SSS, nandun po yun sa inyong resibo. And then yan po yung ilalagay natin doon sa registration preference na nasa itaas. Next is yung account information. Ilalagay po natin yung CRN or SSS number, mobile number natin. Syempre, dapat active email address. 2 beses nyo po ilalagay yan. And then, gagawa po tayo ng ating user ID pag tayo po ay magla-login sa ating SSS app. And then, mag-create tayo ng ating password. Pag okay na po ang lahat, i-click lamang po yung arrow sa ibaba. Ayan po, yung arrow na kulay blue sa ibaba sa bandang kanan. Next is step 2. Ito po yung personal information and address. Yung personal information katulad ng last name natin, given name, middle name, and extension name. Kung wala kayong middle name, okay lang. Ang mahalaga po kasi dyan, kung ano yung merong asterisk na color red, kailangan po natin input ang info na yon. So, sa extension name, yan po yung junior, senior, or mga the second or the third, yan po. And then next is yung birth date.
Next is yung mailing address sa Pilipinas or sa ibang bansa. Pero dito sa mailing address information na nasa itaas, kung meron kayong address sa Metro Manila, i-click nyo lang po yung Metro Manila and then i-input nyo na po yung address ninyo. Pero kung wala naman po at sa province po kayo nakatira, ilagay nyo po ang mismong address nyo sa province and huwag nyo pong kakalimutan na piliin po yung province. Katulad din po na sinabi ko, kung wala po kayong address sa Pilipinas pero meron naman po sa ibang bansa, ilagay nyo din po yun and then i-click lamang po yung right arrow sa ibaba. Magpo-proceed na po tayo sa step 3. Yan po yung i-review yung detalye na inilagay po natin sa step 1 at si step 2. After po nating ma-double check yan, huwag po natin kakalimutan na i-highlight or i-check ang I accept the terms of service bago po natin i-click ang right arrow. After maklik ang right arrow, step 4 na. Ito po yung kumpleto na at magsisend na po sila ng notification doon po sa email na inyong inilagay. At nag-send na po sila ng kanilang email. Nakalagay po dito sa kanilang email ang iyong user ID na gagamitin pag nag-login kayo. And after that, makikita nyo po yung kulay blue na clicking here. I-click nyo lamang po yan at i-direct kayo dito sa member registration verification. Sa step 1 is kailangan nyo po ilagay yung last 6 digits na nandun sa inyong SSS number ninyo. And after that, i-click nyo po yung right arrow sa ibaba. Nandito na po tayo sa step 2. Binabati na po nila tayo dahil nakumpleto na po ang ating registration. So, then, i-click natin yung right arrow. Ngayon, pwede na tayong mag-login. Ilagay lamang po yung user ID natin at yung ating password. And then, i-click lang natin yung sign in. After natin i-click ang sign in, manghihingi sila ng OTP code na ipapadala nila doon sa iyong cellphone number. Pero isang beses lang po yan. Tuwing mag-open kayo ng inyong apps, hindi na yan manghihingi. Isang beses lamang po. Kung first time nyo pong mag-login. And after that, na may input nyo na yung inyong OTP, dadalhin na po kayo sa inyong SSS dashboard. Dito po sa profile picture nyo, nandyan po yung complete name nyo, yung SS number at yung CRN. And then, lalabas na po kung ilan na po yung contribution na inyong naihulog at yung huling contribution na naihulog ninyo na date. Nandito rin po yung benefits kung gusto nyo pong malaman kung ano po mga benefits ng SSS or other services at kung gusto nyo pong magbayad through online at kailangan nyo ng PRN, narito rin po. And that's it for today. Sana may natutunan kayo. At kung gusto nyong malaman kung paano magbayad ng SSS online, ilalagay ko lamang po ang link sa description box. And maraming salamat po and God bless. Bye! Keeping you close.